Pero paalala ko lang, wag na wag kang magpapaiwan. Baka maligaw ka sa dami ng puno dito. Isa lang itong aksidente. Wala siyang alam. Aksidente? Aksidente ba ang pagpatay sa sigbin ko? Hindi pwedeng ikaw ang iligtas niya habang kami nagdurusa. Kung ikakapahamak natin ang katotohanan, siguro mas pipiliin nating itago ito. Kahit pa kaligtasan ng iba ang maisakripisyo, basta ligtas tayo. Ito mismo ang nangyari sa akin. Kabaliktaran nga lang, ang masayang pagbisita ko sana kay tatay ay naging isang kalbaryo. Magandang araw sa iyo, Miss Soledad, at sa iyong mga tagapakinig. Nangyari po ito ang aking kwento sa bayan ng Capiz. Ako nga pala si Laika, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Sigurado akong matutuwa ang tatay mo sa pagbisita sa amin. Buti na lang pinayagan ka ni Tia Marie. Paano hindi ako papayagan? Umiyak ako sa harap niya. Kailangan ko pa nga magpanggap na inaatake ng asma para payagan niya lang Baliw ka talaga. Mabait naman si Tia Maria. Ba't kaya ayaw niyang pumunta ka rito? Dahil ba kay Aling Lydia? Ano ewan ko. Pero hindi naman siguro galit si mama sa kanila, no? Matagal na silang hiwalay na mag-asawa ng bago si tatay. Sa bagay. Malapit na pala tayo. Sigurado akong nag-aantay na si Tio sa labas ng bahay. Ilang minuto lang ang nakalipas ay natanaw ko na nga si tatay sa gilid ng daan. Malapad itong nakangiti habang nakaabang sa tricycle ni Anton. Oh, ayun na pala si Tio Nestor eh. Yakapin mo agad pagkababa. Halos hindi na makatulog yung kagabi. Laika, anak! Salamat naman at dumating ka. Ako, mukhang nagkasundo na kayo ng pinsan mong si Anton Oo, tay. Salamat at sinundo ako ni Anton, no? Sabik na rin po ako makita kayo. Kumusta naman ang buhay Maynila? Balita ko, magkukuleyo ka na. May gusto ka na bang kursong kunin? Mabuti naman po yung lagay namin ni nanay dun, tay. Maganda na rin yung takbo ng negosyo sa palengke. Tsaka kahit papano, hindi na ho kami nahihirapan sa mga gastusin Ganun ba? Natanggap po ba lahat ng pinadala ko sa'yo nung nakaraang buwan, anak? Opo, tay. Napakaganda nga po nung sapatos na yun Alam niyo, naalala ko, yun mismo yung sinabi kong bili ni nanay sa akin nung pasukan. Kaso hindi pumayag. Kilala mo naman ang nanay mo. Masyadong matipid talaga yan. Kahit punit na panty, tinatahi niya pa. O siya, sige na, tara na at dahil naghanda si Tia Lydia mo ng espesyal na hapunan. Pagkarating namin sa bahay, sinalubong kami kaagad ni Tita Lydia. Nakangiti siya sa akin, pero may kaba akong nararamdaman sa tuwing magtatama ang mga mata namin. Laika, kumusta ka na? Malaki ka na ngayon Halika, magpahinga ka muna at maya-maya na tayo kakain, ha? May inihanda pa akong espesyal na ulam para sa inyo ni Nestor. Tita Lydia, salamat ho. Tingnan mo yung tingin ni Tia Lydia. Parang alam ko na kung bakit ayaw kang payagan ni Tia Marie. Ay naku, kung ano lang pumapasok sa isip mo. Tigilan mo nga yan. Masamang manira ng tao, no? Hoy, hindi ako naninira ng tao, Di mo ba alam, anak si Tia Lydia ng isang batikang antingero? Malamang, marunong rin niyang mangulam. Kung ako sa'yo, magpapakabait na ako. Baka kulamin ka niya kapag naging pasaway ka. Alam mo, Anton, baka gutom lang yan o di kaya baka pagod ka na. Hindi na ubra sa akin yung mga ganyang pananakot, no? Tumahimik ka nga. Lo, akala mo ba nagbibiro ako? Kahit itanong mo pa yan kay Tio Nestor, sasagot niya ng oo. Tingnan mo. Tatawagin ko siya. Tio Nestor! Tio Nestor! Parang kabuting sumulpot si tatay
nang banggitin ni Anton ang pangalan niya. Sa tingin niya pa lang, alam ko nang narinig ni tatay ang mga pinagsasabi ni Anton. Anton naman oh. Kakarating pa lang ni Laika gusto mo na agad siyang umuwi. Huwag mong takutin masyado, baka hindi na yan bumalik dahil sa'yo. Pero tito, totoo naman Di naman ako nagsisinungaling Ano naman ngayon kung totoo? Di naman nananakit ang Chalidja mo Halata sa boses ni tatay ang galit at pagkairita sa iniasta ni Anton. Umalis pa ito nang walang pasabi at dire-diretsyong pumunta ng kusina kung nasaan si Chalidja. Anong nangyari dun? Nagkakwento lang naman ako Tatanong mo pa? Hindi ka talaga nagbago, no? Wala ka pa ring preno, yung bunganga mo talaga. Hoy, itong bunganga na to ang magliligtas sa'yo sa kapis. Saka, hindi ako marunong gumawa ng kwento, no? Sige ka, kung di ka makikinig sa akin, di na kita kargo. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Anton, pero hindi ko rin maiwasan ang makaramdam ng kaba. Maya-maya pa bumalik na sa sala si tatay kasama si Chalidja. Nakangiti pa rin siya kahit na paniguradong narinig niya ang mga sinabi ni Anton. Laika anak, ay tara na kumain na tayo. Siya nga pala kung gusto mong pumasyal ako na lang ang sasama sa'yo. Pasensya ka na anak ha, may kailangan kasi akong lakarin bukas. Pero babalik rin naman ako kaagad. Ayos lang ho tay. Buti nga ako si Tita Lydia na yung sumasama sa akin para makilala ko rin siya Ay, panay drama. Sumisigaw na sa gutom yung alaga ko sa tiyan Eto na, kakain na tayo Anton. Kahit anong pagkain ko talaga sa'yo, hindi ka nabubusog. Huwag mong antayin na barangin ka ng kubot para matigil yung katakawan mo, aba. Si Chalidja naman Huwag kang magdilang anghel dyan, baka magkatotoo yan Makakaipon na kayo ni Tiyo niyan. Biro lang naman Anton. O sige na, ay nako, lantakan na natin yung hinanda ko at sigurado akong pati sila ay kagutom na yan. Sabay-sabay kaming kumain sa mesa ng gabing yon. Wala namang kakaibang nangyari. Iniisip ko pa noon na baka pananakot lang talaga ni Anton ang mga kwentong kulam niya. At totoong mabait talaga si Chalidja. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa mabangong almusal na nakahain sa mesa. Anak, Laika, gising na. Kakain na tayo. O, naghanda ako ng tapang baka. Oho, baba na ho, tita. O, sasama pala sa atin si Anton. Ipapasyal ka raw niya sa Pakwanan, dyan malapit sa bundok. Hoy, hindi libre ang pagiging tour guide ko May bayad to, Laika. Kahit isang chicks lang sa Maynila, pwede na. Hoy, baka sapak ko yung gusto mo, ha? Bigyan na lang kaya kita ng sapak ngayon. Gusto mo down payment? Aray naman, masyado ka naman brutal. Ganun ba kayo magmahal ng mga lalaki sa Maynila? Oo, kung gaya mo rin lang na dapat saktan at binubugbog, ganyan nga. Sa gwapo kong to, gaganyanin mo lang ako. Tandaan mo, kapag naging babae ako, mas maganda pa ako sa'yo. Ay, naku mga bata talaga kayo. Sige na, magsikain na kayo para makaalis na tayo. Mahirap ng gabihin sa daan. Binilisan namin ni Anton ang pagkain. Halos hindi na ako ngumuya sa sobrang pagkasabik kong malibot ang taniman ni tatay. Sabi kasi ni mama, mas lumaki raw ito ng doble kumpara noon. Oh, tapos na kayong kumain? Tricycle mo na lang siguro, Anton, yung gamitin natin. Ano? Ba't di na lang yung kotse, tiya? Mukhang uulan din kasi. Alam mo naman na makipot lang yung daan papunta sa Pakwanan at saka si Kapitana. Naputol si tita sa pagsasalita at nagkatinginan sila ni Anton. Sabay pa silang lumunok na parabang tensyonado. Wala nang nakapagsalita sa kanilang dalawa kaya nagtanong na ako.
Kapitana? Anong meron sa kanya? Ay, wala anak, wala. Baka kasi magalit siya kung lumubog na naman yung daan dahil sa bigat ng kotse. Oo nga, ang lalapot pa naman ng putik dun sa paanan ng bundok. Kaya naku, di talaga pwedeng magkotse. Mabilis silang nakagawa ng rason pero alam kong may kakaiba. Pero bago pa ako makapagtanong, nag-aya na si Tita Lydia na sumakay na sa tricycle. Kagaya ng dati, si Anton pa rin ang nag-drive. Pagdating natin sa may pakwanan, wag kang hihiwalay sa amin ni Anton ha, lalo na kung malapit nang magdilim. Bakit ho, tita? Di naman po siguro ako mawawala, no? Ay, naku tong batang to, makinig ka na lang. At saka isa pa, kung sakaling may makita kang kakaiba, tawagin mo kami kaagad ha. Sumigaw ka kung kailangan para madali ka naming mahanap. Okay ho, tita. Sige ho, wala ho kayong dapat ipag-alala. Mag-iingat po ako. Tsaka, para saan pa? Nandito si Anton, no? Di para bantayan ako. Hello? Pakwan lang ang babantayan ko, hindi amaso ng galing sa Maynila. Dahil sa patuloy naming pagbabangayan ni Anton, hindi ko na napansin na malapit na kami sa paanan ng bundok. Dito nagtatanim si tatay ng pakwan. Nandito na tayo. Bumaba ka na, Laika. Magtatrabaho ka pa eh. Ha? Anong trabaho? Huwag mo ako inuutos-utusan ha. Baka nakakalimutan mo. Ako yung hasyendera ng lupa ni tatay. Excuse me. Asindera daw. Hindi ka nga marunong sumakay man lang sa kabayo eh. Ang mga gumaganyan dapat may alam sa buhay probinsya. Hindi yung puro cellphone saka paganda lang. Alam nyo, kaysa magbangayan kayo, maglibot na lang tayo. Saan mo gustong pumunta, Laika? Siguro sa may pakwanan tayo mag-umpisa. Tapos, gusto ko makita kung paano umunlad tong lupain ni tatay eh. Okay, sige. Doon tayo dumiretso. Pero, paalala ko lang. Wag kang magpapaiwan. Baka maligaw ka sa dami ng puno dito. Hoy, ang drama mo, hindi na ako bata, Anton, no? Sabi mo yan, ha? Habang iniikot namin ni Anton ang taniman, napansin kong may ilang pakwan na parang kinagat o sinira. Napalunok ako at kinutuban ng masama. Anton, ba't parang may sumisira ng mga tanim ni tatay? Huwag kang mag-alala. Baka hayop lang yan. Marami talagang gumagala dito kapag walang tao. Huwag mo masyadong isipin. Habang patuloy kaming naglalakad sa pagitan ng mga taniman, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumadampi sa batok ko. May kung anong kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Parang may mga matang nagmamasid sa paligid. Pagtingin ko sa malayo, may isang babae na nakatayo sa gitna ng mga puno ng niyog. Payat siya, nakasuot ng lumang bestida at yung buhok niya ay mahaba at gusot. Anton. Uy, sino yun? Nakita mo ba? Ay, nakatitig siya sa akin eh. Hindi mo naman sinabi na may mga baliw pala dito. Saan? Wala naman ako nakikita. Ay, ano na naman bang binubulong ng imahinasyon mo? Saka, walang mga baliw dito. Ay, siguro merong isa nung dumating ka. Che, nahimik ka dyan. Hindi ako baliw ha. Mas lalong hindi lang yun galing sa imahinasyon ko. May babae nga doon, nakatingin nga siya sa atin. Tumigil ka na nga. Di mo ba narinig si Tia Lydia? Huwag mong pansinin yung mga nakikita mo rito. Baka mapasama pa tayo eh. Tara na. Baka abutin pa tayo ng dilim. Teka lang saglit, Anton. Sagutin mo nga muna ako. Bakit tayo mapapasama? Tsaka ano ba talagang meron dito? Kanina pa kayo naglilihim sa akin, hindi na kayo nakakatuwa ah. Alam mo, makulit ka rin talaga eh, no? Mahirap ipaliwanag. Pero kapag may nakita kang parang sumusunod sa'yo o lumalapit man lang, wag mong hahawakan o titignan sa mata. Bakit nga? Ano ba, may epidemya ba dito? May sakit ba yung mga tao kaya bawal silang lapitan? Makinig ka na lang sana, anak. Sa bahay na lang namin ipapaliwanag lahat, ha?
Sige na, Laika. Kung ayaw mong magpaiwan dito, sumunod ka na lang. Huwag mo nang alalahanin masyado yung mga nakikita mo. Nakakapangit pa naman kapag nag-iisip ng sobra. Ay, oh. Malis na tayo. Ari, ang lalaki naman ng mga lamok dito. Sakit nila kumagat, ha? Gaya ng karaniwan kong reaksyon, hinampas ko kaagad ang lamok na dumapo sa braso ko. Napisa ito at nagkalat ang dugo sa maputi kong balat. Ba't mo pinatay? Naku naman talaga, Laika, oh. Naghahanap ka talaga ng gulo. Dapat hindi ka na namin sinama rito, eh. Ano ba? Bakit ba? Ilamok lang naman yun, ah. Ano gusto mong gawin ko? Halikan ko yun? Ew, kadiri kaya. Tama na nga yung pagbabangayan nyo. Umuwi na tayo, saka na natin ituloy yung pamamasyal pagdating ni Nestor. Ay, mabuti pa nga, tita. Baka mapahamak lang tayo, lalo na nandito si Laika. Masyadong malikot yung kamay at saka isip, eh. Alam mo, hindi talaga kita maintindihan. Lamok lang naman yun, ah. Bahala ka nga. Basta labas ako kung anumang masamang mangyari sa'yo, ha. Labag man sa loob ko, pero pinipilit ko pa ring sundan si Anton at Tita Lydia. Pasimple akong lumilingon. Paminsan-minsan sa likod ko kung saan ko huling nakita ang babae. At bago kami sumakay ng tricycle, laking gulat ko nang mas malapit na ang matanda at nakatingin pa rin siya sa akin. Ngunit nang bumaling ako ng buo para tingnan siya ng mabuti, bigla na lang itong nawala. Ayun! Ayun yun, sinasabi ko sa inyo, may sumusunod talaga sa akin, eh. Diba, Tita Lydia? Nakita mo yun, diba? Anong babae? Wala naman, ha? Ay, naku, guni-guni mo lang siguro yan, anak. O baka gutom ka na. Saan mo gusto kumain? Halika na't kakain tayo. Oo nga, Laika. Mabuti pa, dumiretso na tayo sa poblasyon at kumain tayo sa labas. Libre ni Tia Lydia yun. Ikaw talaga, Anton. Ako, basta pagkain, napakabilis mong mag-isip. Tumango lang ako ng bahagya sa kanila. Pakiramdam ko, may tinatago talaga sila sa akin. Sa sagot pa lang ni tita kanina, parang may pinagtatakpan siya. Buong araw akong wala sa katinuan dahil sa nangyari. Hanggang sa pagdating ni tatay, tahimik pa rin ako. Nestor, mahal, mabuti nakauwi ka na. Kamusta yung lakad mo? Nagka-problema ba? Ba't parang matamlay ka? Maayos naman. Wala namang naging aberya kanina. Nasaan pala si Laika? Bakit? Nandun siya sa sala. Kanina pa nga tahimik. Ay, galing pala kami sa pakwanan kanina. Maya-maya pa, umupo na sa tabi ko si tatay. Sa ekspresyon pa lang ng mukha niya, halatang pagod na siya. Kitang-kita rin ang lungkot sa mga mata niya. Laika, may kailangan lang tayong pag-usapan, ha? Makinig kang mabuti sa akin at huwag kang mabibigla. Ano ho yun, tay? Parang may mabigat kayong iniisip, ah. Gusto ko sanang ipaliwanag sa ito ng maayos, pero mahirap to, anak. Ano ho ba yun, tay? May nangyari ho ba? Sabihin niyo ho. Ayoko naman ho may tinatago kayo sa akin. Si Kapitana. Sinong kapitana, tay? Alam kong nagpakita siya sa'yo kanina. Narinig ka raw niyang nagtatanong kung sino siya. Nung nakita mo kanina sa taniman, siya rin ang kapitanang tinutukoy ng Tia Lydia mo. At teka nga ho, ano ho ba talagang meron dyan sa kapitanang yan, tay? Galit siya, anak. At hindi lang simpleng galit. Pinagbibintangan kanyang gumawa ng isang mabigat na kasalanan. Ha? Bakit? At saka kanina ko lang naman siya nakilala. At hello, kadarating ko lang dito. Wala pa akong ginagawang masama. Wala akong ginagawang masama. Kumbinsido siyang ikaw daw ang pumatay sa alaga niya. Alaga? Aling alaga, tay? Wala akong sinasaktan o pinapatay na kahit anong hayop. Hindi lang basta hayop, anak.
Si Kapitana ang may-ari ng isang sigbin. Sigbin? Tay, anong sinasabi niyo? Alam niyo, hindi ako naniniwala sa mga kwentong yan eh. Alam ko na mahirap ay paliwanag. Mahirap ding paniwalaan, Laika. Pero dito sa bayan ng Capiz, hindi lahat ng bagay kayang ipaliwanag ng siyensya. Yung sinampal mong lamok kanina, yun ang sigbin niyang nag-anyong lamok. At dahil sa ginawa mo, kumbinsido si Kapitana na ikaw ang pumatay sa alaga niya. Hindi! Hindi yung totoo, Tay. Lamok lang yun. Wala akong ginawa. At saka, natural na dadampian ko yun ng kamay ko dahil kinagat ako eh. Normal na reaksyon yun ng tao. Alam ko, anak. Alam ko naman na hindi mo rin sinasadya. Pero sa mata ni Kapitana kasi, isa kang banta ngayon. Kaya kailangan natin mag-ingat, ha. Hindi mo naiintindihan pero ang galit ng isang may-ari ng sigbin, hindi biro. Kung gusto niyang gumante, gagawin niya. Anong ibig niyong sabihin? Anong gagawin niya sa akin? Kaya nga kita sinasabihan, anak. Kailangan mong mag-ingat. Lalo na't umaga pa lang kanina. Pinuntahanan niya ako sa kabilang taniman habang sinisigaw ang pangalan mo. Pero Tay, paano natin mapapatunayan na wala akong kasalanan? Kahit nga makita ko yung sigbin yung sinasabi, hindi ko naman nagawa. Alam kong may paraan. Pero kailangan nating humingi ng tulong. May isang tao akong pwedeng lapitan, si Mang Rigor, ang antingerong tatay ni Chalidia mo. Si Mang Rigor? Ano naman yung magagawa niya? Ang mga tulad niya ang nakakakita at nakakaalam ng mga lihim sa kagubatan at sa mundo ng mga aswang. Kung may isang taong kayang maglinis ng pangalan mo at iligtas ka mula kay Kapitana, siya ang taong yon. Kaya ba ako pinayuhan ni Tita Lydia na mag-ingat dahil alam niyang delikado rito? Oo. Gusto lang niyang siguraduhin ligtas ka. Kaya, anak, pakiusap pa. Makinig ka sa amin. Buong gabi kong inisip ang sinabi ni tatay. Sobrang bilis ng mga pangyayari at wala akong ibang magawa kundi matulala. Buong buhay ko, naging mabait na tao at anak ako. Pero ngayon, pinagbibintangan nila ako bilang isang mamamatay tao. Pinapayuhan sana nila akong wag munang lumabas pero kinaumagahan ng gabing yun, nagpumilit pa rin akong umalis at sumama sa palayan. Mas lalo kasi akong mabuburo kung mag-isa lang ako sa bahay. Sigurado ka ba talagang ayaw mong magpahinga na lang sa bahay? Tay, mas mahihirapan tayong linisin yung pangalan ko kung magtatago ako. Tsaka isa pa, gusto kong makausap yung kapitanang yan na sinasabi nyo para man lang mapatunayan ko sa kanya na inosente ako, no? Baana ka talaga sa nanay mo. Di ko maintindihan kung saan ang gagaling ang tapang mo, anak. Alam nyo kung si nanay talaga nandito, siguradong sinugod na niya yun. Hindi niya uurungan yung kapitanang yan sa away. Naalala ko pa nung sinampal niyo yung nanay ng batang nang bubuli sa akin nun eh. Walang nakaawat sa kanya. Kahit ngayong guard, umilag na lang dahil sa takot na madamay. Ay, nako, nanay mo pa. Kagaya ko, handa rin siyang ibuwis ang sarili niyang buhay para lang sa kaligtasan ng mahal niya. Pero, mas madahas nga lang siya sa akin. Ay naku tay, alam mo isusumbong talaga kita pagbalik ko sa Maynila. Porket hindi na kayo magkasama, ganyan ka na sa kanya. Kay Tita Lydia ka na lang sweet at mapag-intindi. Ay, hindi naman ganun, nak. Magkaibigan pa rin kami ng nanay mo. Alam mo naman, minahal ko rin naman siya noon. Nagkakulitan kami ni tatay habang naglalakad papunta ng taniman. Pero ang masaya sanang pagkukwentuhan ay biglang napalitan ng hikbi ni tatay. Pagdating namin sa palayan, tumambad ang mga tanim na wasak at parang sinadyang sirain. Napabilis ang lakad ni tatay at nang makita niya, nang malapitan ng pinsala, mas lalo siyang nalungkot at nagalit. Diyos ko, ang mga tanim natin. Tayo nung nangyari dito? Nagsisimula na siyang gumante.
Nagmatigas ako sa kanya kahapon, kaya kanito. Tay, hindi pwede to eh. Wala ka namang kinalaman eh. Hindi ka nila dapat dinadamay sa gulo. Tama. Kung ayaw mong madamay si Nestor, isuko mo ang sarili mo sa akin. Hindi pwedeng mamatay ang Sigbin ko nang walang kabayaran. Biglang sumulpot sa hindi kalayuan ng babaeng nakita ko kahapon. Siya siguro si Kapitana. Meron siyang maputing mahabang buhok at matatalas na kuko. Sinabayan niya pa ito ng masamang tingin sa akin habang nagngingit-ngit ang kanyang panga. Ma'am Nestor, Laika, hindi ba sinabi ko na sa inyo? Akala niyo siguro makakaligtas kayo sa akin. Aba, nagkakamali kayo. Kapitana, tigilan mo na to. Wala namang kasalanan ng anak ko. Isa lang itong aksidente. Wala siyang alam. Aksidente? Aksidente ba ang pagpatay sa Sigbin ko? Hindi ako naniniwala sa mga dahilan nyo. Isa lang ang solusyon dito. Wala ho akong alam sa mga binibintang nyo. Kararating ko lang ho kahapon, kaya paano ako yung pumatay sa alaga nyo? Hindi na mahalaga kung alam mo o hindi. Patay na ang Sigbin ko at ikaw ang mananagot. Kung may awa ang Diyos, pues ako wala. Anong gusto mong mangyari, Kapitana? Wala na kaming magagawa para buhayin ang alaga mo. Pag-iusap na ba, no? Huwag mong idamay ang anak ko. May isa pang paraan. Isang kabayaran na maaaring magligtas sa inyo. Ano yun? Pakiusap. Sabihin mo. Gagawin namin ang kahit ano, mapatawad mo lang kami. Para mawala ang sumpa sa inyo, may isang kondisyon. Kailangan mo nang mamatay si Laika. At hindi lang basta simpleng pagkamatay. Dapat ang isang bahagi ng katawan niya ay ialay niya sa akin. Ano? Hindi pwede yan. Kapitana, wala na bang ibang paraan? Hindi ako papayag na hilingin mo ang buhay ng anak ko. Yan lang ang paraan. Ang kamay niya, ang isang binti niya o isang mata. Isang bahagi ng katawan niya ang magiging kapalit ng Sigbin ko. Kung hindi, lahat ng tanim niyo, lahat ng mahalaga sa inyo mawawala. At hindi lang yon. Hindi ko kayo titigilan hanggang sa mawala ang lahat ng mahal niyo sa buhay. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Susubukan ko pa naman sanang makipagsagutan sa kanya. Pero pinigilan na ako ni tatay. Wala kaming ibang magawa kundi pagmasdan siyang unti-unting naglalakad papalayo. Tay, paano kung hindi niya talaga tayo tigilan? Pati sila Anton, madadamay. Anong gagawin natin, tay? Hindi ko hahayaan, anak. Gagawa ko ng paraan. Huwag ka pag-alala. Kailangan lang nating makahanap ng solusyon. Kaya uuwi na tayo para magpasama sa nanay Lydia mo na pumunta kay MacGregor. Nagmadali kaming umuwi ni tatay. At pagkarating namin sa bahay, agad kaming sinalubong ni Tita Lydia. Pero ang saya sa mukha niya ay agad napalitan ng pag-aalala nang makita niya ang ekspresyon namin. Oh, anong nangyari? Ba't ganyan ang itsura niyo? Si Kapitana, galit na galit siya. Inatake na niya ang mga tanim natin at gusto niyang saktan si Laika. Diyos ko, ano raw ang hiningi niya? Gusto niyang patayin si Laika. Ano? At may isang bahagi ng katawan niya ang dapat na mawala sa kanya. Hindi, hahanap tayo ng solusyon. Kapwa mang babarang lang ni Kapitana ang makakatalo sa kanya. Ang tatay mo. Hindi ba't munti ka na niyang matalo si Kapitana Daria doon? Baka pwede mo naman siyang tawagan, no? Malakas na ang tingero si tatay pero may problema. Wala siya ngayon eh. Lumuwas siya papuntang bayan para sa isang mahalagang lakad at hindi ko pa alam kung kailan siya babalik.
Wala bang ibang pwedeng tumulong sa atin, Lydia? Alam kong si Mang Rigor lang ang kayang humarap sa ganitong sitwasyon. Pero baka may iba pa siyang iniwan na proteksyon o anting-anting. May mga gamit si tatay sa likod ng bahay. Mga anting-anting at orasyon na maaaring makatulong pero hindi ko sigurado kung sapat yon para pigilan si Kapitana. Tita, kahit ano gagawin ko. Ayoko mapahamak kayo eh. Ayoko mapahamak kayo dahil sa akin. Makinig ka, Laika. Hindi ka namin pababayaan. Alam kong sobrang bilis ng mga nangyayari, ha? Pero hanggat nandito kami ng tatay mo, hindi ka magagalaw ni Daria. Si Anton na muna ang magbabantay sa iyo habang hinahanap namin ni Lydia si Mang Rigor. Hindi ka pwede mag-isa rito. Buong araw naming sinubukang kalimutan kahit panandalian man lang ang kaba at takot. Pero mas lalo lang lumala ang sitwasyon. Tahimik kaming lahat nun. Nandoon kami sa lamesa habang naghahapunan nang biglang may malakas na kumatok sa pintuan. Lydia, may tao po yata sa labas. Baka bibili ng pakwan. Masyado naman yata ang gabi para sa ganyang panghimagas. Ay, sandali, teka. Ako natitingnan ko. Sana nga pakwan na ang bibilhin nito. Pagbukas ni tita ng pinto, bumungad ang isang grupo ng mga kapitbahay. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang galit. May hawak pa silang mga itak at sibat. Nestor! Ilabas mo ang magaling mong anak! Nauubos na ang lahat ng alaga kong manok dahil sa kanya! Diyos ko, pati ba naman kayo tatalikuran din kami? Nestor, alam mo kung gaano kaimportante ang manukan ko. Huwag mo kong sisihin kung kami na mismo ang gagawa ng paraan para mailigtas lang ang mga alaga namin. Uminahon kayo. Gagawa tayo ng paraan. Hindi kailangang idaan natin to lahat sa taas. Habang nakikiusisa ako sa kanila, biglang napabaling ang atensyon ng lalaki sa akin. Tiningnan niya ako ng masinsinan mula ulo hanggang paa. Sa itsura pa lang ng anak mo, halatang hindi na siya gumagamit ng utak. Tinuturuan mo man lang ba yan, Nestor, ng magandang asal? Magdahan-dahan po tayo, Manong, sa pagsasalita. Hindi niyo po alam yung tunay na kwento. Huwag mo kaming lituhin, Anton! Hindi mo ba napapansin? Bago siya dumating, tahimik ang buong bayan. Pagdating mo, biglang nagkasakit ang mga alaga namin. Tapos si Kapitana, galit na galit. Ano pa bang pwede namin isipan? Taka, hindi ko ho alam. Wala ho akong ginagawang masama. Hindi ko nga ho kilala si Kapitana eh. Rico, alam mong hindi tamang pagbintangan si Laika. Masyado pa siyang musmos para magawa yung sinasabi ni Kapitana. Pero ano pa bang ibang paliwanag, Lydia? Hindi pwedeng nagkataon lang ang lahat ng ta. Kung galit si Kapitana kay Laika, baka kailangan na natin malaman kung totoo ba talaga ang bintang sa kanya. Nadamay na ang mga alaga namin. Anong susunod? Mga pamilya naman! Mang Rico, sumusobra ka na, ha? Baka sa'yo mismo mangyari ang mga sinasabi mong sumpa. Tumigil ka na nga. Huwag mong pagbintangan si Laika na wala namang basihan. Sige, pagtakpan niyo siya. Pero sa oras na malaman namin na may kinalaman si Laika sa mga pesteng nangyayari, ako mismo ang magdadala sa kanya kay Kapitana. Bago siya tuluyang umalis, pinagbantaan niya pa si tatay. Parang mas naputulan ako ng hininga. Hindi lang palaya namin ang naapektuhan, kundi pati na rin ang kabuhayan ng ibang magsasaka. Isa pang mali kong galaw ay baka buhay na nila tatay ang maisapalaran. Buong magdamag akong walang tulog dahil sa nangyari. Gustuhin ko mang magpahinga, pero mukhang iba talaga ang takbo ng araw ko. Ang daming tao sa bahay ni Mang Rico, ah. Ano kayang meron? Mukhang may masamang nangyari. Tara, tignan natin. Pagdating namin, sinalubong kami ng umiiyak na asawa ni Mang Rico.
nakatihaya ang isang dalaga sa sahig, puno ng sugat at duguan. Diyos ko! Esther! Mukhang inatake siya ng aswang kagabi. Sayang, napakabata niya pa. Aswang? Paano? Ba't yung anak pa ni Mang Rico? Hindi ko rin alam. Wala naman siyang ginagawang masama. Mabait na tao si Esther. Siguro, sinyalis na to para bumalik ka na ng Maynila, Laika. Baka kaya mo pang takasan ang gusot na to dito sa Capiz. Magpalamig ka na lang muna ron. Hindi ako aalis. Hindi pwede na magtago lang tayo. Baka mas mapahamak lang kayo eh. Tama si Laika. Baka kahit saang lupalo pa siya ng Pilipinas magtago, magagawa ka pa rin mahanap ni Daria. Isa siya sa mga pinakamalakas na mambabarang sa Capiz. Marami na rin siyang napatay. Habang nag-uusap kami, biglang dumating si Tia Lydia. Humahangos ito habang tinatawag ang pangalan ni tatay. Naagaw niya ang atensyon ng lahat ng nasa paligid namin, pero wala siyang pakialam. Nestor! Nestor! Bumalik na si Itay! Pwede na tayo humingi ng tulong sa kanya, dalian mo! Puntahan na natin siya ngayon mismo. Hindi na natin pwede patagalin pa ang ganitong kalaking problema. Nagmadali kaming pumunta sa bahay ni Mang Rigor. Habang naglalakad kami sa maputik na daan, pakiramdam ko may nagmamasid pa rin sa amin. Pagdating namin sa bahay ng antingero, agad kaming kumatok. Tay! Tay! Kailangan namin ng tulong nyo. Anong nangyari, Nestor? Lydia? At bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Si Kapitana Daria. Pinagpabantaan niyang patayin si Laika. At iisa-isahin kami dahil naniwala siyang napatay ng anak ko ang alaga niyang sigbin. Si Daria. Matindi talaga kung magalit yun. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakakante. Buhay para sa buhay ang paniniwala niya. Tay, may magagawa ka ba? Paano natin mapoprotektahan si Laika? Kailangan natin ng orasyon para protektahan si Laika. Pero mas mainam kung kukuha na rin ako ng isang hibla ng buhok ni Laika at isang patak ng dugo niya. Buhok at dugo? Teka lang, ano ang gagawin niyo sa akin? Ito ang magiging proteksyon mo laban kay Kapitana. Pero pansamantala lamang ito. Hindi permanente. Ang bisa ay hindi lalagpas sa 7 araw. Siguro, sapat na yun para makahanap tayo ng paraan para mapatunayang inosente ka. Sana nga makahanap man lang tayo ng ebidensya. Ipanalangin natin iya. Pero sa ngayon, kailangan muna nating mag-ingat. Halika, Laika, mabilis na to. Huwag ka matakot. Hinayaan kong kunin ni Mang Rigor ang ilang hibla ng buhok ko at pati na rin ang ilang patak ng dugo mula sa daliri. Habang bumibigkas siya ng mga salitang hindi ko maintindihan, pakiramdam ko unti-unting may bumabalot sa akin na malamig na hangin. Tapos na. Pero tandaan ninyo, hindi pa tayo ligtas. Babalik at babalik si Daria hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kung kailangan ubusin ang lahat ng tao sa Capiz, gagawin ni Daria yon. Salamat. Pupunta ulit kami rito kung sakaling may malaman kaming bagong impormasyon na makakatulong. Tay, mag-iingat kayo, ha? Kapag nalaman ni Kapitana tinulungan nyo kami, siguradong kayo na ang isusunod niyang pupuntiryahin. Huwag niya akong iintindihin. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Pero tao ka pa rin, Tay, kaya huwag kang magpapabaya. Tawagan mo kami kaagad kung sakaling ikaw naman ang mangailangan ng tulong. Mukhang malabo yan, mahal. Kahit tugisin pa siya ng buong bayan, kayang-kaya yan ang isang antingerong tulad ni Mang Rigor. Baka lumaki masyado ang ulo ko sa'yo, Nestor. O sige na, humayo na kayo.
Mahirap nang gabihin sa daan. Maraming salamat ho ulit, Mang Rigor. Mag-iingat ho kayo. Mauna na ho kami. Sa pagbalik namin sa bahay, naging tahimik kaming lahat. Paniguradong wala sa amin ang hindi pagod dahil buong maghapong wala kami sa bahay. Kahit papano gumanang problema ko, ang pansamantalang proteksyon na ibinigay sa akin ay pwedeng makapagbigay oras habang naghahanap kami ng solusyon sa problema namin kay Kapitana. Tay, anong mangyayari pag hindi tayo makahanap ng ebidensya? Makakauwi pa ba ako kay nanay? Tsaka isa pa, hindi rin naman ako pwedeng magtagal dito eh. Yung usapan namin, 1 buwan lang ako dito. Paano yun? Sa totoo lang, hindi ko alam, anak. Huwag naman sanang umabot sa puntong isa sa atin ang kunin niya bilang kabayaran. Pero ang pangako ko, hanggat nandito ako, walang pwedeng gumalaw sa'yo. Uuwi ka sa Maynila na kompleto ang katawan at ligtas. Lumipas na ang takip silim at habang nasa sala kaming lahat, bigla na lang nawalan ng ilaw ang buong bahay. Naku naman oh, brown out na naman. Sigurado ako nagpapaloobo ulit ng bill yung mga nasa korpo. Palagi bang brownout dito sa inyo? Hindi naman summer ah. Tumahimik muna kayo. Baka hindi lang to simple pagkawala ng kuryente. Mabilis na kinuha ni Anton ang flashlight mula sa kusina at binuksan ito. Nagtama ang liwanag sa madilim na kapaligiran, pero wala naman kaming nakitang kakaiba. Nasaan pala yung kandila nyo, Tito? Nasa taas ng aparador, malapit sa CR. Yung posporo katabi rin ng kandila. Kukunin ko po muna para may ilaw kayo rito sa baba. Sige. O, pabalik ka rin kagad Isama mo na rin pagbaba mo yung tsalidya mo. Teka, yung cellphone ko rin pala, nasa kwarto. Uy, baka pwede namang pakuha, Anton. Ay nako, ayoko nga. Wala namang aswang sa loob eh. Ikaw na kumuha, ang hilig-hilig mo mag-utos eh. Sweldo ko muna bago utos. Tayo, ayaw makinig ni Anton. Sige na, Anton, kunin mo na. Para naman may magamit kayong paglilibangan dito. Umismid si Anton bago siya tuluyang umakyat ng kwarto. Sa pagalis niya, tuluyan kaming nawala ng ilaw sa baba. At pareho kami ni tatay na wala halos maaninag sa dilim. Habang hinihintay namin si Anton, biglang may kumalabog sa labas ng bahay. Tay, parang may narinig ako sa labas. May kumakalabog yata sa bintana eh. Anton! Ibaba mo na rito yung flashlight! Ito na po, Tiyo. Magsisindi lang ako ng kandila. Bilisan mo na! Parang papasok yata eh. Wala kaming makita ni tatay. Bilisan mo! Hindi ka naman makapagantay, yo. Ito na, pababa na ako. Itinutok ni Anton ang flashlight sa bintana. Isang anino ang mabilis na dumaan sa labas ng bahay. Pero masyado itong matulin para maaninag namin kung ano yun. Nakita niyo ba yun? Hindi ako takot pero may gumalaw talaga sa labas. Huwag kayong gagalaw. Tumahimik lang kayo. Pakiramdam ko, hindi ito basta tao. Kumukulo yung mantika sa kwarto ko, Nestor. Bantayan mo maigi si Laika. Wala tayong pangontra. Nasa kusina lahat ng bawang at asin. Mas lalong tumindi ang kaba naming apat nung ang tunog ng pagkiskis ng kuko sa pader ay lumakas. Parang papalapit ng papalapit ang nilalang na nasa labas. Tay, siya na ba si Kapitana? Hindi ko alam, anak. Ipagdasal nating hindi siya. Sa oras na mapasok niya tayo dito sa bahay, baka mas malala pa sa sinapit ni Esther ang magawa niya. Ingatan mo, Laika, yung pangontra na nasa pulsuhan mo, ha? Huwag mong hayaan na sumayad sa lupa o mapigtas yan. Nasarado ba natin lahat ng mga bintana at pinto kanina? Oo. Sinigurado kong nakalak lahat. Wala siyang pwedeng mapasukan kahit ano paman kung sakaling magpumilit siya. Nako, buti na lang. Kapag nakapasok yang si Kapitana rito, siguradong sa obituaryo ang diretso mo, Laika. Wala pa tayong picture, pero may ipi-frame ka na agad.
Huwag kayong masyadong pakampante. Tuso at matalino yung si Kapitana. Makakahinga na sana ako ng maluwag. Pero biglang nangibabaw ang tunog ng basag na salamin sa likod ng bahay. Naparalisa kaming lahat at agad na napatingin sa direksyon ng kusina. Walang grills ang bintana sa likod, di ba? Wala. Sandali. Laika, magtago ka sa likuran ko. Kahit anong mangyari, wag na wag mong isusuko ang sarili mo sa aswang. Ikaw naman, Anton. Kung sakaling may mangyaring masama sa amin ng Tia Lydia mo, ikaw na munang bahala kay Laika. Tay, huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Hindi ako papayag naman sa peligro yung buhay niyo dahil sa akin. Nararamdaman kong papalapit siya, Anton. Kunin mo yung itak sa ilalim ng upuan. Kasabay ng paghila ni Anton sa mahabang itak sa baba, lumabas at nagliwanag sa dilim ang pares ng mapupulang mata. Hindi namin ito maaninag, pero imposibleng basta hayop lang ang nilalang na yun. Anak, nakakaamoy ng takot ang kubot. Tatagan mo ang loob mo, ha? Mas malakas siya kung makikita niyang malamya tayo. Opo, tay. Tingnan mo nga naman, nagawang patayin ang isa sa mga halimaw ko, pero ngayon nanginginig ka sa takot? Umatras ba ang buntot mo, Laika? Lubayan mo kami! Kaya kitang patayin kung magmamatigas ka. Maling pamilya ang kinanti mo. Talaga ba? Hoy, bata, nasosobran ka yata sa tapang. Hindi mo nga nagawang ipagtanggol si Esther na nagugustuhan mo, tapos ganyan kang magsalita ngayon. Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ko nga kaibigan si Esther eh. Tigilan mo nga yung mga paggawa mo ng kwento. Hindi mo pwedeng galawin ang pinsan ko. Dadaan ka muna sa amin ni Tio Nestor. Ganun ba? Matapang ka talaga, ano? Hindi naman sana kayo kailangang madamay, pero masyadong matitigas ang ulo nyo. Alam kong kalat na ang nangyari kay Esther. Ganon ang ginagawa ko sa mga pakialamera. Sinubukan niyang ipagtanggol si Laika sa akin. Kaya ayan, ang mga tao talaga, mahilig maging hangal. Kahit patayin mo pa kami, hindi namin isusuko si Laika sa maitim mong balak. Alam ko yung plano mo. Gagawin mo ring kubot ang katawan niya. Ano ngayon? Kahit humindi kayo, walang makakapigil sa kagustuhan ko. Dugo para sa dugo, Lydia. At aswang para sa sigbin na pinatay nyo. Sa pagtutok ni Anton ng flashlight sa aswang, tumambad sa amin ang isang baluktot na nilalang na may mahabang buhok at matutulis na kuko. Kulubot ang mukha niya habang lumalabas ang mahahabang pangil ng ngipin. Malayong malayo siya mula sa itsura ng taong si Kapitana Daria. Naamoy ko ang dugo mo, bata. Ngayon mo pagbabayaran ang paglapastangan mo sa akin! Sige! Subukan mong lapitan ang anak ko nang masunog ka ng buhay. Tapos daw paliligaya ang araw mo, Kapitana. Sa tingin mo ba, hindi namin naisip ang pagpunta mo rito? Wala kang laban sa mga pangontra namin. Mga mayayabang kayo. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ng pangontra nyo. Hanggang sa'yo ba, Nestor? May bisa yan? Ano ba binabalak mo? Huwag mong sasaktan si Itay! Huli na! Hindi ka pa bayad sa utang mo, Laika. Kailangan kong ipaalala sa'yo ang sakit na naramdaman ko. Sumungab siya sa isang kisap mata, pero hindi ako ang inatake niya. Mula sa likuran ni tatay, naramdaman ko ang tilamsik ng nag-iinit na dugo mula sa kanyang kalamnan. Nestor! Diyos ko! Wala ka talagang puso! Tay! Pagbabayaran niyo ito, Kapitana! Nagsisimula pa lang ako. Tandaan mo, Laika, babalikan kita hanggang sa sumuko ka na! Hindi ka alis dito ng buhay! Ginalaw mo si Tio Nestor!
Huwag ka nang manlaban, Anton. Masasaktan ka lang. Hayaan mong si Tay Rigor ang tumugi sa kanya. Tulungan mo akong dali ng tiyo mo sa paggamutan. Halika na. Kasabay ng pagbabalik ng ilaw, biglang nawala sa harapan namin ang aswang. Tanging ang madugong bakas ng kanyang buhok ang naiwan. Malalim ang naisugat niya kay tatay at sa kasawi ang palad. Sa puso siya sinaksak ni Kapitana. Hanggang nakikita ko siyang nahihirapang huminga, unti-unting bumuhos ang luha ko. Nestor, lumapad ka. Huwag mo kaming iwan ng anak mo. Kailangan ka namin. Kasalanan ko lahat na tayo. Tay, patawarin niyo ko Dapat sinuko ko na lang yung sarili ko para walang masaktan Sobrang dami na nang natatabi dahil sa akin. Wala kang kasalanan, anak. Tandaan mo. Handa akong ibuwis ang buhay ko. Mabuhay ka lang. Ako ang tatay mo, di ba? Handa na ang sasakyan. Manong Archie at Freddy. Tulungan niyo akong dalhin si Tiyo sa loob. Isusugod natin siya sa ospital. Pinagtulong-tulungan nila na isakay si Mang Nestor sa kotse papuntang ospital. Susunod pa sana ako, kaso pinigilan ako ni Tia Lydia. Seryoso ang ekspresyon niya habang nagpapahid ng luha. Magtapat ka nga, Laika. Ikaw ba talagang pumatay? Kung oo, parang awa mo na umamin ka na kay Kapitana para matapos na ang kulong to. Akala ko ba naniniwala kayong inosente ako? Ba't ganyan kayo makapagsalita? Una si Esther. Ngayon ang tatay mo naman. Anong gusto mo gawin ko? Tumuha nga na lang habang iniisa-isa tayo ng kubo. Wala ka bang konsensya? Tiya, hindi nga ako yung pumatay Napakahirap bang paniwalaan nun? Sabagay, anak lang naman ako nung unang asawa ni tatay Sino naman ako para sa inyo, di ba? Kaagaw lang naman ako ng mana at atensyon ni tatay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ko. Pagkasabi ko nun, nagngit-ngit ang panga ni Tita Lydia. Pati mga mata niya ay nanlisik sa akin. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng masama. Tandaan mo, anak ka lang at ako ang bagong asawa ng tatay mo. Sa tingin mo kung papipiliin siya sa ating dalawa, sino ang ililigtas niya? Wala kang puso. Sobrang layo mo kay nanay. Hindi ko alam kung ano yung nagustuhan sa'yo ng tatay ko Makasarili ka. Siguro ikaw talaga yung nakapatay ng sigbin at pinipilit mo lang akong aminin yung kasalanan mo. Ano? Nasisiraan ka na yata. Ako pa talaga ang nagawa mong pagbintangan. Wala ka talagang modo. Mabuti pa lumayas ka na. Hindi ako aalis. May karapatan pa rin ako sa lugar na to. At tahin mong gumaling si tatay at makakarating sa kanya lahat ng mga sinasabi mo. Alam mo, mana ka talaga sa nanay mo. Pareho kayong sipsep. Hindi ko na pinakinggan ang susunod niyang sasabihin. Umakyat na lang ako sa kwarto at doon nagpatuloy na umiyak. Hindi ko inakalang hahantong sa ganito ang bakasyon ko sa Capiz. Ang dapat sanang maayos na pamamasyal lang ay nagkandaletse-letse dahil sa isang lamok. Lumipas ang ilang oras at walang tigil pa rin akong umiiyak. Pasado 3:00 na pero hindi ako makatulog. Kaya naisipan kong bumaba para kumuha ng tubig. Pagdating ko sa ilalim ng hagdan, narinig kong nag-uusap sina Tia Lydia at Mang Rigor sa may sala. Tay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pati si Nestor na damay na. Sakit talaga sa ulo yung Laika na yan Sinabi ko naman sa'yo noon na huwag kang papatol sa taong may anak na. Wala. Masyadong matigas ang ulo mo. Nagpumilit ka pa rin. Ang hilig mo kasi sa may sabit. Huwag na tayo magsisihan. Pero tay, si Laika, anong gagawin natin sa kanya? Hindi niya pa rin inaamin na may kasalanan siya. Mas mapapadali sana kung susuko na lang siya. Baka sakaling kaawaan siya ni Kapitana kung magkukusa siya. Imposibleng maawa si Daria. Pero anak,
May kailangan kang malaman. Ano yun, Tay? Tungkol pa rin ba to sa Sigbin? Walang kasalanan ang anak ni Nestor. Hindi sila ikang pumatay, kundi ako. Sa pakikinig ko, nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Matapos ang lahat ng nangyari, pinahirapan lang pala ako para pagbayaran ang kasalanan ng iba. Kailangan pang masaktan si tatay bago lumantad ang tunay na salarin. Anong ibig mong sabihin, Tay? Paano mo napatay ang Sigbin ni Daria? Alam kong susubukan kayong kalawin ni Daria. Matagal ko nang alam na may galit siya sa pamilya ni Nestor, kaya inunahan ko na. Gamit ang isang malakas na orasyon, pinatay ko ang Sigbin niya para maprotektahan kayo. Pero mukhang hindi naging sapat yon. Dahil ngayon, tayo naman ang binabalikan ni Daria. Alam niyo, hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit sa ginawa niyo, Tay. Pero ngayong alam na natin ang totoo, paano natin ipapaliwanag kay Nestor to, lalo na kay Kapitana? Huwag na nating sabihin kay Laika ang totoo. Mas mabuti nang hindi niya alam na ako ang pumatay sa Sigbin. Kung malalaman niyang ako ang dahilan ng galit ni Daria, baka mas maging delikado ang buhay niya. Hindi ako nakagalaw habang napupuno ng kaba at galit ang dibdib ko. Huminga ako ng malalim bago tuluyang umalis palayo sa pinto. Ang lalaking nilapitan pala namin noon para sa kaligtasan ang siya mismong magpapahamak sa amin. Habang tahimik akong paakyat, biglang may dumating na grupo ng mga tao mula sa nayon. Maingay sila. Dala-dala ang kanilang mga gamit tulad ng sulo, kahoy at mga pamalo. Mang Rigor! Lumabas ka dyan! Alam na namin ang totoo! Ano kaguluhan ito? Bakit kayo nandito? Huwag mo nang itago at aray mo! Alam namin si Rigor ang tunay na salarin! Siya ang pumatay sa Sigbin! Manong Rico, teka lang. Hindi pwedeng basta-basta niyong pagbintangan si tatay ng ganyan. Wala kayong ebidensya. Huwag ka nang magkaila, Palitya! Alam namin pinagtatakpan mo lang ang tatay mo! Narinig ko ang sinabi ni Rigor bago siya pumunta rito. Umami na siya sa kumpare ko! Hindi ko intensyon na galitin si Kapitana. Kaputihan lang ng buong baryo ang iniisip ko. Huwag ka na magsinungaling, Rigor! Alam ng lahat ng tao rito ang tungkol sa kapangyarihan mo. Pati na rin ang ginawa mo sa Sigbin ni Daria. Sinadya mo ang lahat para makaganti ka! Parang awa niyo namang, Rigor. Aminin niyo na yung kasalanan niyo. Sobrang dami nang nadadamay. Buong buhay ko, wala akong ibang ginawa kundi matulungan lang kayo. Kayo na ako naman ang nakagawa ng mali. Puro sisi na lang ang naririnig ko mula sa inyo. Bakit? Hindi ba dapat ikaw ang sisihin namin? Namatayan ako ng anak, Rigor, dahil sa'yo. Alam mo ba kung gaano kasakit yan? Matanda na ho si tatay. Parang ahawan niyo naman na. Subukan nating ayusin to ng mahinahon, Rico. Hindi kailangan gumamit tayo ng dahas. Huwag kang makialam, Lydia, kung ayaw mo damay. Hayaan mo kaming umahayos ng gusto at tatay mo. Hindi pwedeng ikaw ang iligtas niya habang kami nagdurusa. Dahan-dahang lumapit ang mga tao kay Mang Rigor. Hawak ang kanilang mga pamalo at sulo. Sa oras na yun, tumayo siya ng diretsyo at humarap sa mga tao. Halata sa mukha ni Tita Lydia ang pag-aalala. Hindi malayong gawin ni Manong Rico ang hinihingi ni Kapitana. Hindi ito ang solusyon. Hanggat hindi umuhupa ang galit ni Daria, patuloy tayong hahabulin ang sumpa. Kailangan niyong humingi ng tulong sa mas malakas pa sa akin bago maging huli pa ang lahat. Wala kaming pakialam, Rigor. Ikaw ang dahilan ng lahat ng kamalasan kita! Huwag niyo nang gagalawin si tatay!
Ako na lang. Ako na mismo yung magbabayad nito. Huwag kang mangialam, Lydia! Dahan-dahan nilang inilapit ang kanilang mga pamalo. At bago pa makasagot si Mang Rigor, mabilis silang sumugod at umakmang papaluin siya. Tama na! Tama na! Hindi ito paraan para tapusin ang sumpa! Pero walang nakinig kay Tita Lydia. Nagpatuloy ang mga tao sa paghahabol kay Mang Rigor. Umabot pa sila sa masukal na bahagi ng gubat. Malapit nang sumikat ang araw. Pero parang hindi pa rin tapos ang gabi sa dilim ng paligid. Maya-maya pa, habang patuloy ang pagkakagulo ng mga tao sa masukal na bahagi ng gubat, bigla na lang nagdilim ang paligid. Sinubukan pa sanang tawagin ni Tita Lydia si Mang Rigor, pero bago siya makasagot, dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng makakapal na puno si Kapitana Daria. Hindi mo na maitatago, Lydia. Nakita ko na ang lahat. Naisip mo bang pwede mong iligtas si Rigor mula sa akin? Napakatapang mo naman. Nakikiusap ako sa'yo. Matanda na yung tatay ko. Hayaan mo na lang siyang mabuhay. Kaunti na lang ang oras niya sa mundo. Handa ko kaming magbayad ng danyo sa inyo. Kahit hulugan namin, gagawin namin yon. Sa tingin mo ba pera ang kailangan ko? Mayaman ako, Laika. Hindi maibabalik ng pera ang alaga ko. Anong kailangan niyo sa akin? Alam ko, hindi ikaw ang tunay na pumatay sa sigbin ko, pero hindi yun mahalaga. Kailangan ko pa rin ang kabayaran. Bago pa ako makasagot, biglang dumating si Anton at sumagot sa usapan. Humahangos siya at duguan pa rin ang damit. Halatang kagagaling lang niya mismo sa ospital. Huwag mo na siyang galawin! Ako na lang! Patawarin mo na kami, Daria. Hindi mo na kailangan ng iba pang biktima. Anton. Kaya ako nandito, hindi para patawarin, kundi para ituloy ang paghihiganti. Sa loob ng 3 araw, dapat maisuko ninyo sa akin si Rigor o si Laika. At kapag hindi ko nakuha yung hinihingi ko, hindi lang kayo ang magdurusa, pati ang buong bayan ng Capiz ay mapapahamak. Baka pwedeng hayop na lang yung ialay namin. Ano bang gusto nyo? Kahit ilan, handa kaming mag-alay. Hindi mo pa rin ako maintindihan, ano? Simple lang, bata. Walang saysay ang dugo ng hayop. Ang mahalaga ay makakuha ako ng kapalit. At ang kapalit na yun ay ikaw o si Rigor. Hindi mo siya madadala! Huwag mo siyang gagalawin, Daria! May oras pa para ayusin to! 3 araw, Anton. Lydia, 3 araw para magdesisyon kayo. Kung hindi, ako mismo ang pupunta rito at kukunin ang gusto ko, tandaan niyo yan. Naglakad papalayo si Kapitana. Pagkatapos, para siyang naglaho sa dilim ng gubat. Pero kahit wala na siya sa harapan ko, ramdam ko pa rin ang takot at kaba sa dibdib ko. Ano gagawin natin ngayon? Wala tayong ibang magagawa kundi humanap ng paraan. Hindi ka namin isusuko, Laika. Hindi ko hahayaang makuha ka niya. Paano kung hindi tayo makahanap ng solusyon? Simple lang. Siya ang bibitagin natin. Kung paano ginagamitan niya tayo ng salamangka, ibabalik natin yun sa kanya. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagkita-kita kami sa maliit na kubo ni Mang Rigor. Nakaligtas si Mang Rigor mula sa galit ng mga kapitbahay, pero hindi ibig sabihin ay ligtas na kami sa sumpa ni Kapitana. Kailangan nating kumilos ng maayos at may diskarte. Masyado siyang malakas at marami siyang alagad na aswang at engkanto. Isang maling galaw, patay panigurado ang isa sa atin. Pero Mang Rigor, paano naman natin siya matatalo? 3 araw lang ang binigay niya sa atin. Napakahirap ding maghanap ng ebidensya.
Kahit pa hindi naman naging sigbi ng lamok na pinatay ni Laika. Kaya nga dapat tayong mag-isip ng paraan para lituin siya. Hindi tayo pwedeng sumugod ng diretsyo. Kailangan nating gumamit ng anting-anting at orasyon. Yun na lang ang natatanging paraan para mapahina natin siya. May naisip na po ba kayong plano? Kung hindi pwedeng harap-harapan ang laban, dapat marunong tayong umatake ng patago. Meron. Pero kailangan ng tiyaga at lakas ng loob. May isang makapangyarihang orasyon na pwedeng lituhin si Daria. Hindi natin siya kailangang patayin. Kailangan lang nating patahimikin ang galit niya. Pero tay, kung malalaman niyang tayo ang gumamit ng orasyon, baka lalo siyang magalit at maningil ng mas matinding parusa. Naalala ko pa yung ginawa niya nun kay Lolo. Alam kong mahirap, Lydia. Pero ito na lang ang paraan para makaligtas tayo. Kung hindi natin siya lalabanan, Jack, patuloy niya guguluhin ang buong baryo. Hindi na tayo pwedeng magpapaya. Huminga ng malalim si Mang Rigor at tumayo mula sa kanyang upuan. Naglakad siya papunta sa likod ng kubo kung saan naroon ang mga anting-anting at mga lumang gamit ng kanyang ama na dating antingero ng baryo. Kinuha niya ang ilang piraso ng lumang papel at mga mutya. Inilagay niya ito sa isang tela at dahan-dahang bumalik sa harap namin. Ito ang kailangan natin. Pero may isa pang kulang. Kailangan natin ng isang bagay mula sa kanya. Isang bagay na konektado sa kanyang kapangyarihang mangbabara. Kapag nakuha natin yon, mas madali na natin siya mapapahina. Teka lang, paano ho natin makukuha yun? Hindi naman basta-basta nagbibigay ng mga bagay mga mangkukulam eh. Lalo na yan si Kapitan Daria. Meron akong isang sikreto. May isang alagad si Daria na matagal ko nang kilala. Isang tao na minsang tumulong sa akin noon. Kung makakausap ko lang siya, baka siya ang makatulong sa atin. Sigurado po ba kayo dyan, Mang Rigor? Baka mamaya balik na rin lang tayo niyan at ipahamak. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ni Daria pero may utang na loob siya sa akin. Nasa akin ang kalayaan niya at hindi yun alam ni Daria. Kung makakausap ko siya, pwede ko siya kumpinsihin at tulungan tayo. Kailan natin sisimulan yan? Ano may tutulong ko? Ngayong gabi, pupunta tayo sa kagubatan kung saan nagtatago ang kanang kamay ni Kapitana. Kailangan natin siyang kausapin bago malaman ni Daria ang plano natin. Kinagabihan, dahan-dahan kaming pumasok sa kagubatan. Madilim at tahimik ang paligid. Tila ba hinihintay nito ang susunod na mangyayari. Maririnig ang bawat kaluskos ng mga hakbang sa tuyong dahon. Si Mang Rigor ay nasa unahan, dalang mga anting-anting at mutya na nagsisilbing proteksyon namin laban sa anumang panganib. Makalipas ang ilang minuto ng tahimik na paglalakad, narating namin ang isang maliit na kuweba na natatakpan ng makakapal na damo. Tumigil si Mang Rigor at huminga ng malalim bago pumasok sa loob ng kuweba. Sinundan namin siya habang si Tita Lydia ay naiwan sa labas at nagbabantay. Nandito siya. Huwag kayong matakot. Hindi siya nananakit ng mga tao. Maliban na lang kung uutusan siya ni Daria. Ano po bang itsura niya, Mang Rigor? Parang ngayon ko lang narinig na may kanang kamay pala si Kapitana. Bigla na lang, nagpakita ang taong may makapal na takip sa muka sa loob ng kuweba. Mabilis itong gumalaw at tumingala sa amin. Hindi ako makagalaw sa takot, pero ramdam kong hindi ito mag-aasal ng masama. Ikaw na lang ang natitirang pag-asa namin. Kailangan namin ng tulong mo. Nakikiusap kami. Ilang araw na lang ang binigay na palugit ng amo mo.
Pakinggan mo sana yung hiling namin. Tumahimik ang lalaki at simpleng tango lang ang naisagot niya. Wala siyang ibang magawa, kundi sumenyas at umungol. Siguro hindi ito nakakapagsalita. Nagkatinginan kami ni Anton habang kinakausap ni Mang Rigor ang lalaki. Ano pong sabi niya? May lumang suklay daw si Daria. Handa siyang ibigay sa atin yon, kapalit ng isang bagay. Isang bagay? Ano ho yun? Isang gintong kwintas. At ang gusto mismo ay ang suot ni Laika. Ha? Itong binigay ni Mama sa akin? Ano gagawin niya dito? Hindi ko rin alam. Pero mas mabuting sumunod na lang tayo. Isipin mo, ito na lang ang tanging paraan para mailigtas ang tatay Nestor mo. Sige ho, Anton, pakitanggal nga tong kwintas. Unti-unting tinanggal ni Anton ang lock ng kwintas sa liig ko. Mabigat man sa akin, pero kailangan kong magsakripisyo. Pagkabigay ni Mang Rigor sa lalaki ng kwintas, iniabot nito ang suklay na hinihingi namin. Maraming salamat sa tulong mo. Pangako, tatanawin ko itong malaking utang na loob. Mauna na po kami. Hindi po namin kayo makakalimutan. Mag-iingat ka palagi. Baka anumang oras magbago ang isip ni Daria at patayin ka niya. Tumango itong muli at kumaway na parang nagpapaalam. Pagkalabas namin ng kuweba, wala na kaming inaksayang panahon at dumiretso kami kaagad pa uwi. Pagdating namin sa kubo, nagsimula agad si Mang Rigor sa ritual. Ang mga mutya at orasyon ay inilatag sa sahig. Taimtim itong tinitigan ni Mang Rigor. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, nagsimula na siyang magsalita gamit ang ibang lingwahe. Handa na ang orasyon na gagawa ng ilusyon sa isip ni Daria. Isa na lang ang kulang. Ano po yun, Mang Rigor? Si Laika. Siya ang huling kailangan ko para maisagawa natin ang plano. Akala ko ba hindi niyo siya isusuko? Bakit biglang ganyan ang mga sinasabi ninyo? Maghunos dili ka nga, Anton. Patapusin mo muna si tatay. Masyado mong inuuna ang emosyon mo. Si Laika ang ipapain natin kay Daria sa 3 araw. Tapos tayo mismo ang pupunta sa lugar nila. Alam kong mas delikado pero mas makukuha natin ang loob ni Daria kung susuko tayo. Pero hindi kayo mapahamak si Laika sa gagawin natin. Sigurado magagalit si Tio Nestor kung sakaling oo. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para hindi masaktan si Laika. Hindi naman niya kailangan lumapit. Paamoy lang siya ni Kapitana mula sa malayo. Ayos na yon. Tutulong din ako sa balak ninyo. Pasensya na nga pala, Laika, sa mga sinabi ko sa'yo, ha? Masyado lang ako nadala ng emosyon dahil sa bilis ng pangyayari. Nasaktan kasi ako nang makita kong nahihirapan ang tatay mo. Aaminin ko, masakit pakinggan yung mga sinabi niyo. Lalo niya dinamay niyo pa si nanay. Pero sa tingin ko, hindi po ito yung tamang oras para mag-away tayo eh. Maraming salamat. Pangako babawi ako sa iyo at sa tatay mo. Babalik ako mamaya sa ospital at ako na mismo ang hihingi ng dispensa sa kanya. Lumipas ang una at 2 araw na palugit ni Kapitana. Malapit nang magdapit hapon at ngayon na ang itinakdang oras na sinabi niyang pagsasakripisyo. Inaamin kong hindi maalis ang kaba sa dibdib ko, pero hindi na ako pwedeng umatras. Bago pa tuluyang magdilim, bumiyahe na kami papunta sa Karatig Baryo kung saan nakatira si Kapitana. Pagtigil pa lang ng tricycle, kakaibang lamig na ng hangin ang naramdaman ko. Huwag kang matakot. Basta sundin mo lang ang sinabi ko sa'yo. Hindi ka namin papabayaan. Kapag nakita ni Daria ang ilusyon ng kanyang sigbin, malilito siya at doon tayo aatake. Huwag kang magkakamali. Huwag mo rin siyang titignan sa mata.
Opo, tatandaan ko kung maigi lahat ng utos nyo. Mag-iingat ka, Laika. Irereto mo pa nga ako sa mga chicks sa Maynila eh. Hoy, nasa peligro na nga yung buhay ko, yung pa rin yung iniisip mo. Ikaw na lang kaya alay ko. O mamaya na kayo magbangayan. Nararamdaman ko ng papalapit na siya. Nahimasmasan ako sa paalala ni Tita Lydia. Lahat ng 5 pangramdam ko naging atentibo. At tama nga, maya-maya pa dumating na sa harapan ko si Kapitana. Pero hindi na siya gaya ng taong si Aling Daria. Nagpalit anyo siya, gaya ng kubot na sumaksak kay tatay. Akala ko tuluyan na kayong magpapakaduwag. Buti na lang at sumipot ka pa, Laika. Kung ito talaga yung kailangan kong gawin, tigilan mo lang kami. Handa akong mamatay, Kapitana. Aba, masyado ka yatang nagpapakabayaning bata ka. Alam kong may kasama ka. Sabihin mo, anong pinaplano nyo? Sinamahan lang nila ako sa huling sandali ng buhay ko. Ano ba? Wala akong alam sa sinasabi mong plano. Aba, magaling na aktres ka rin pala, no? Hindi ako magtatakang anak ka nga ng manloloko mong tatay na si Nestor. Hindi manloloko yung tatay ko. Hindi nga ba? Sigurado akong hindi niya pa sinasabi sa'yo kung bakit talaga sila naghiwalay ng nanay mo. Kawawa ka naman. Dahan-dahan siyang humakbang, papalapit sa akin. Sa bawat pulgadang pag-usog niya, mas tumitindi ang kalabog ng puso ko. Wala akong ibang magawa, kundi hawakan ng mahigpit ang mutya sa kamay ko. Kiniskis ko ito sa palad ko ng pasimple. Anumang oras magsisimula ng gumana ang orasyon. Ilang segundo lang, isang ilusyon ng sigbin ang lumitaw. Tila, buhay at kumikilos ito. Nanlaki ang mga mata ni Daria at siya ay hindi makapaniwala sa nakita niya. Anak, buhay ka! Paano nangyari to? Hindi talaga totoong namatay ang alaga mo. Nasakta namin siya, oo. Pero hindi kami nagtagumpay na patayin siya. Kung gano'n naghiganti ako para sa wala? Oo. At sasawi ang palad, maraming buhay ang dinamay mo sa paghihiganting dapat pinag-isipan mo man lang sana. Habang abala si Daria sa ilusyon, mabilis akong sumenyas kay Anton at Mang Rigor. Ito na ang tamang oras. Dahan-dahan silang lumapit mula sa likuran ni Kapitana. Ngayon na, Anton! Putulin mo na ang buhok niya! Ito na ang katapusan mo, Kapitana! Itong baryo na to ang huling magiging biktima mo! Kung inaakala mong matutusuhan mo pa kami, pues hindi na! Mabilis kong tinaas ang isang anting-anting na ibinigay ni Mang Rigor. Napapalibutan namin siyang 3. Akmang hahataw na sana si Anton ng buntot pagi, pero biglang napalingon si Kapitana at buong lakas niyang inaagaw ang latigo. Mga hunghang! Akala niyo ba matataya niyo ko? Walang ilusyon ang makakatalo sa akin! Pero paano? Halos umiyak ka na nang makita mo yung alaga mo. Kung tuso ka, mas tuso ako. Sa tingin niyo hindi ko nalaman ang ginawa niyong pagbisita sa kuweba? Kahit ilang araw na pagkatapos ng huli niyong pagbisita, amoy na amoy ko pa rin kayo. Kagaya ka pa rin ng dati, Kapitana. Malihim at mabilis mag-isip. Huwag mo kong dadahanin sa bola, Rigor. Alam mong iba ang kailangan ko. Sige, kunin mo ang dugo ko. Pananakin mo sa lupa. Yun ay kung kaya mo. Naunang sumunggab si Anton sa kanya, pero mabilis na hinarang ng buhok ni Kapitana ang hampas niya ng itak. Pati si Anton ay inihagis niya rin sa ere, dahilan para malakas na lumagapak ang pinsan ko sa lupa. Wala akong ibang nagawa, kundi tumakbo at umiiyak nang lapitan ko siya.
Anton, lumaban ka! Sobrang lakas niya, hindi ko siya kakayaning mag-isa, lumaban ka! Huwag kang susuko, Laika. Konting tiis na lang. Matatapos din to. Akala nyo ba matatapos na ang laban na to? Hindi ko kayo papatayin agad. Magiging laruan ko muna kayo. Hindi kami natatakot sa'yo, Kapitana. Makakaalis kami ng buhay dito. Magaling kang magsalita, iha. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nyo. Bigla siyang sumugod muli, pero mas mabagal na ngayon ang kilos niya. Agad akong umiwas habang tinutulungan si Anton na tumayo. Halata ang panghihina ng galaw at hampas ni Kapitana. Hindi na siya kagaya kanina. Nabawasan na rin yung lakas niya. Dapat bago pa siya lumakas ulit, natapos na natin yung kalbaryong to. Laika! Kunin mo ang mutya! Itusok mo ito sa puso ng aswang! At sa tingin nyo gagana pa rin ang walang kwentang mutya ninyo? Sumuko na lang kayo! Baka sakaling maawa ko at patayin ko na lang kayo agad! Nang muling umatake si Kapitana, nagawa naming magtulungan ni Anton. Sinunggaban ko ang kamay niya para pigilan siya, habang si Anton ay mabilis na hinila ang isa niyang braso. Napasigaw si Kapitana at napaatras, pero sa halip na sumugod ulit, tumigil siya at tila humihinga ng malalim. Huwag niyo akong maliitin! Hindi pa ako tapos! Kung ako sa'yo, Kapitana, titigil na ako. Tapos na yung laban. At wala ka nang magagawa. Hindi niyo ako mapipigilan! At mas lalo hindi niyo ako matatalo! Hawakan mo siya ng maigpit, Laika! Mang Rigor, gawin mo na ang orasyon! Magsisimula na sanang mag-orasyon si Mang Rigor, gamit ang ibang lingwahe, pero mapuwersang nagpumiglas si Kapitana. Mabilis siyang sumugod, ngunit bago pa man niya ako maabot, hinarang siya ni Anton gamit ang kanyang itak. Tumama ang kuko ni Daria sa bakal, dahilan para maputol ang ilan sa mga daliri niya at mahulog sa lupa. Mas ikinagalit ito ni Kapitana. Mga walang hiya kayo! Magbabayaran niyo itong lahat! Laika! Ngayon na! Gamitin mo na ang mutya! Hindi ko siya kayang lapitan eh. Masyado siyang mabilis. Mas lalo niyo akong kinalit, mga mangmang! Biglang humaba ang mga kuko ni Daria. Halos abutin na ang sahig. Itinaas niya ang mga ito at muling sumugod sa akin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang atake, humarang si Mang Rigor sa harapan. Nakaantabay siya, hawak ang isang anting-anting na kinuha mula sa kanyang bulsa. Hanggang dito ka na lang! Daria, ngayon ko ipapakita sa'yo kung gaano kalakas ang malinis na puti! Huwag kang magkunwari, Rigor! Pareho tayong galing sa dilim! Nagbago na ako, Daria! Huwag mong idamay ang nakaraan ko sa nangyari ngayon! Sa isang mabilis na galaw, hinampas ni Kapitana ang anting-anting ni Rigor. Sunod niyang inatake ang mismong antingero. Sinaksak niya sa tiyan si Mang Rigor saka ibinagsak sa lupa. Halos magwala si Anton sa galit nang makitang nakahandusay si Mang Rigor sa lupa habang duguan. Hindi ka makakalapit kay Laika! Kahit buhay ko ang kapalit! Kung ganyan ka katapang, humanda ka ng mamatay, Anton! Tingnan natin kung sino mauuna sa ating dalawa! Hindi ako babayag! Nasaktan mo si Laika! Bigla niyang inatake si Anton, ngunit mabilis itong nakaiwas. Pumatagilid siya at hinawakan ng isa sa mga sanga ng puno sa tabi. Gamit ang natitira niyang lakas, sinampal ni Anton ang isang malaking kahoy sa likuran ni Daria na siyang ikinatumba nito. Ngayon na, Laika! Gamitin mo na! Ito na yung huling araw ng pananakot mo rito, Kapitana! Mas matanda pa ako sa mga demonyo sa lugar na to! Mapatay man ninyo ako, babalik at babalik ang kaluluwa ko rito! Pagsisisihan mo kami ang pinili mong kantiin! Kaya magpaalam ka na, Kapitana! Sumugod ako patungo sa kanya. Sa huling pagsunggab, mabilis kong itinusok ang mutya papasok sa dibdib ng aswang.
Napahigik si Kapitana, ngunit unti-unti ring umusok ang katawan niya. Hindi ito maaari! Hindi niyo ako matatalo! Hindi! Hindi maaari! Masyado kang mayabang, Kapitana. Akala mo siguro immortal ka ngayon, ano? Tapos na. Tapos na yung paghihirap ng baryong ito sa mga kamay mo. Ilang araw ang lumipas at nagsimula nang bumalik sa dati ang lahat. Nakauwi na rin si tatay mula sa ospital at si Mang Rigor naman, paminsan-minsan dumadalaw na sa bahay. Laika, pasensya ka na. Marami akong nagawang pagkakamali. At ang dami ko rin itinago sa'yo. Pero hindi ko intensyon na mapahamak ka. Okay lang ho. Kahit paano, nagawa niyo rin pong protektahan kami. Kung hindi dahil sa inyo, siguro wala na rin ako ngayon. Ako rin, Laika. Pasensya ka na ulit. Masyado akong nadala ng takot at galit. Hindi ko dapat sinisi sa'yo lahat. Hindi dapat kita pinagbintangan kahit yung nanay mo. Patawarin mo ko, Iha. Ay, naku tita. Okay na ho yun. Tapos na. Pero wag na sana tayong magdrama masyado. Baka bumalik si Kapitana Daria dahil sa bigat ng emosyon dito. Laika, ang importante, irereto mo ako sa mga chicks sa Maynila, di ba? Para yan na lang yung inihintay ko sa lahat. Gawin mo na para may silbi naman lahat ng mga sugat ko. Ayaw ko sa'yo, yung ka na naman eh. Sige na nga, oo na. Pagbalik ko ng Maynila, papakilala kita sa mga kaklase kong single. Pero malamang wala kang pag-asa sa mga yun, no? Pagbigyan mo na siya, Laika. Isipin mo, pinagtanggol ka ni Anton hanggang sa huli. Aba, syempre, Lolo. Kaya nga ako yung hero dito di ba? Kung hindi ako sumugod, nako, baka si Laika ngayon naka-frame na. Hay, kapal ang mukha mo. Kung hindi lang kita niligtas kanina, baka ikaw yung naka-frame. Tapos ako na lang magpapareto. Ako rin pala, Laika. Mabawi rin ako sa'yo. Hindi ko naaawayin ang nanay mo at saka promise wala nang makasampalan ulit. Pero saglit lang, Iha. Si Anton, palagi na lang pinabanggit ang tungkol sa love life. Ikaw, may nobyo ka na ba? Wala ho. Tsaka study first po muna ako. Ayaw din po kasi ni Mama na makipagrelasyon ako ng basta-basta lang eh. Pero sigurado akong may matitipuhan ka rin. Kilala mo na ba yung anak ni Mang Rico na lalaki? Yung Tisoy na matangkad. Kapag nakita mo yun, naku, sinasabi ko sa'yo, sigurado makakalimutan mong study first ka, Laika. Ano ko, baliw ka talaga kahit kailan. May itsura siya at matipuno. Pero alam ba ninyo ang palaging kwento sa kabilang baryo? Nakita raw siyang kumakain ng hilaw na karne sa gubat. Tuwing gabi rin. Nawawala siya at umuuwing duguan. Oh, ano, Laika? Gusto mo pa rin bang maireto kay Kael? Papakilala kita kaagad kung oo. Sabihin mo lang. Che! Napakamot ako sa ulo, pero ngumiti pa rin. Mabuti na lang at tapos na ang lahat. Totoong mahirap aminin kapag nagkakamali tayo, pero mas mahirap kung ibang tao ang magdurusa dahil sa kasalanan natin. Para siguro sa ibang walang konsensya, hindi ito isang problema. Pero para sa akin, ang pagiging tapat, ang pinakamagandang regalong maibibigay mo sa mga taong mahal mo. Hindi man patas ang mundo minsan, pero palaging mananaig ang hustisya. Ika nga nila, walang sikretong hindi nabubunyag. Pero paalala